Isang pandemya ang umusbong sa Amerika na umaatake sa lahat ng nagsasalita o nag-iingay. Pinakita sa balita ang mga resulta ng pandemya at lahat ng taong nabiktima nito. Sa isang video, isang nanay ang napilitan takpan ang bibig ng kanyang anak para hindi magingay. Sinabihan niya ang mga nanonood na huwag magingay upang makaligtas. Dahil dito ni-lockdown ang kanilang bansa at binalaan ang mga tao na huwag lumabas ng bahay at huwag gagawa ng ingay. Matapos ng ilang araw, tila ang buong bansa ay naapektuhan ng pandemya. Sa isang tren, walang magawa ang mga tao kung hindi magtago at maghintay ng saklolo, ngunit isang sanggol ang hindi matigil ang iyak, kaya natakot ang mga pasahero at pinagpilitang palabasin ang magnanay. Wala naman magawa ang magnanay kaya sumunod na lang sila. Habang pinapatahan ng anak, biglang may mga hindi makitang nilalang na ang sumugod galing sa dilim. Bago magsimula ang pandemya, makikita ang pinagmulan sa mga scientist na naghuhukay sa ilalim ng lupa. Nakakita sila ng bagong kuweba na hindi pa nadidiscover at natuwa sa mga posibleng mahanap nila. Ngunit nung makarinig ng kakaibang mga sigaw, biglang may naglipadan na mga nilalang at sunod-sunod silang sinugod at isa-isa pinatay. At tuluyan nang nakawala ang mga nilalang. Sa isang eskwelahan malapit sa kuweba, makikita ang bida na si Ali na pinagtritripan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kapansanan. Si Ali ay nabinggi dahil sa isang aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo at lola, kaya nakikipag-usap na lamang siya gamit ang sign language. Nakatira siya sa bahay kasama ang kapatid, nanay at lola. Matapos ang aksidenteng ito, nakikipag-usap na lamang siya gamit ang sign language at pagbasa ng labi. Iniligtas naman si Ali ng kanyang kaklase na si Rob at hinatid pauwi. Halata sa isa't isa na nagkakagustuhan sila, ngunit pareho walang umaamin. Ang tatay ni Ali na si Hugh ay nakatanggap ng tawag sa nanay niya na si Kelly para sabihing inaapi na naman si Ali sa eskwelahan. Mula nang mawala ng pandinig si Ali, naging protective sina Hugh at Kelly sa kanilang anak. Nakatira si Ali kasama ang kanyang mga magulang, kapatid, at lola sa ina na may karamdaman na si Lynn. Pinadalhan ni Rob si Ali ng isang video ng isang kolonya ng tila mga paniki na lumilipad sa isang lugar. Ginising ni Kelly si Ali at sinabihang bumaba. Nasa sala ang buong pamilya niya, nakadikit sa TV na tila nag-aalala. Ang TV ay nag-uulat na ang ilang mga lungsod ay sinasalakay ng isang hindi kilalang uri ng hayop na mala-dinosaur na mukhang higanteng paniki. Sila ay pinakawalan sa sangkatauhan ng mga mananaliksik sa sumabog na sinaunang kuweba na nabuklod ng milyon-milyong taon. Ang mga nilalang ay kayang pumatay ng isang tao sa loob ng ilang segundo at gumagamit ng ingay upang mahanap ang kanilang biktima. Dahil dito, nagdeklara ang gobyerno ng state of emergency at hiniling sa mga tao na manatili sa loob ng bahay at manahimik. Nagsuggest si Ali na magtungo sila sa bundok dahil ito ay mas tahimik at mas ligtas. Isa sa mga kaibigan ni Hugh, si Glenn, ay sumama rin sa kanila. Huminto si Ali at ang kanyang pamilya sa isang gasolinahan. Ginamit niya ang pagkakataong ilabas si Otis para umihi habang inaaliw ni Hugh ang kanyang anak na si Jude. Tinutukan siya ng baril ng isang lalaki at hiningi ang susi ng kotse ni Hugh at noong ibibigay na niya, lumabas si Glenn upang iligtas sila at binaril ang magnanakaw sa paa. Kinuha ng mga Andrew ang baril ng lalaki at umalis. Naiwan ang magnanakaw para mamatay sa mga nilalang. Ang grupo ay napahinto sa masikip na trapiko na humaharang sa daan. Si Glenn ay nagsuggest ng ibang daan at umalis sila sa kalsada. Mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan upang maiwasan ang pagbangga sa mga usa, ngunit nauwi sa pagkahulog sa bangin. Nahanap siyang buhay ngunit nakulong siya sa loob ng sasakyan. Sinusubukan ng pamilya ang lahat para iligtas si Glenn. Napagtanto ni Glenn na siya ay malapit ng mamatay, kaya hiniling niya kay Hugh na ibigay sa kanya ang kanyang baril at umalis kasama ang kanyang pamilya. Ayaw iwan ni Hugh ang kanyang kaibigan, ngunit para sa kapakanan ng kanyang pamilya, pumayag siya. Nang malapit nang umalis ang pamilya, may naramdaman si Otis at nagsimulang tumahol ng paulit-ulit. Inatake ng mga paniki ang sasakyan. Si Glenn, na nakakulong pa rin sa loob ng kotse, ay nagsimulang magpaputok ng kanyang baril upang akitin ang mga nilalang patungo sa kanya. Patuloy na tumatahol si Otis. Kaya naman, napagdesisyonan ni Hugh na hayaan ang aso na lumabas sa kanilang sasakyan. Napagtanto ng mag-asawang Andrew na hindi sila maaaring magmaneho palayo sa kanilang sasakyan nang hindi umaakit sa mga paniki kaya nagpasya silang abandonahin ito.
Nagsimulang maglakad ang kanyang pamilya upang maghanap ng matutuluyan. Nakahanap sila ng liblib na bahay na napapalibutan ng mataas na bakod at nakakandadong gate. Noong sinubukan nilang pumasok, tumunog ang gate at nagsimulang umakit sa mga paniki. Hindi nagtagal, lumabas din ang may-ari ng bahay na may dalang baril, na tila hindi alam ang kasalukuyang sitwasyon. Sinubukan niyang takutin ang mga nanghihimasok, ngunit agad siyang dinampot ng mga paniki at pinatay. Pagkatapos ng insidente, tumingin si Hugh sa paligid ng bahay para sa ibang labasan at nakita niya ang kanal na patungo sa compound. Sinuri muna niya ang bahay para masiguradong ligtas ito. Matapos makatanggap ng senyales mula kay Hugh, pumasok si Ali at ang iba pa sa tunel, ngunit sa loob, nakasalubong ni Jude ang isang ahas, kaya napasigaw siya at naakit ang mga paniki. Pinapatay ng mga paniki ang ahas, ngunit kinagat din nila ang binti ni Kelly. Sa wakas ay pumasok ang pamilya sa bahay at nilinis ang mga sugat ni Kelly. Bago matulog, kinausap ni Ali si Rob at nalaman na ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga nilalang. Hiniling niya sa kanya na umalis sa bahay, ngunit bago makasagot si Rob, naputol ang tawag. Samantala, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, umusbong ang isang relihiyosong kulto na naghahanap ng mga bagong recruit at pumapatay sa mga hindi mananampalataya. Kinabukasan, muling sinuri ni Lynn ang mga sugat ni Kelly at nalaman na may impeksyon ito at ang sugat ay patuloy na kumakalat ng walang antibiotic. Lumabas si Hugh upang maghanap ng gamot kasama si Ali. Nakarating sila sa isang abandonadong lungsod at naghahanap ng gamot. Nakahanap sila ng isa, ngunit ito ay madilim, abandonado at mabaho. Habang kinukuha ni Hugh ang gamot, napansin ni Ali ang mga itlog ng paniki na tumutubo sa loob ng mga bangkay ng tao na nakahiga sa paligid ng tindahan. Siya ay hindi sinasadyang gumawa ng ingay at naalerto ang mga nilalang. Ang ingay mula sa fire alarm at water sprinkler ay ginamit ng mag-ama para makatakas. Lumapit sa kanila ang pinuno ng kulto na tila putol ang dila. Hiniling ng Reverend na sumama sila sa kanyang kawan, ngunit tumanggi si Hugh at lumayo. Matapos ay umuwi na sila na may dalang antibiotic para kay Kelly. Kinabukasan, nilapitan ni Ali si Hugh at ipinaalam sa kanya na ang napanood niya kagabi, na nagsasaad na ang paniki ay takot sa malamig na panahon. Kaya naman, ang mga tao sa itaas ng Arctic Circle ay ligtas. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa mga rehiyon na tinatawag na gray. Ito ang lugar kung saan nawalan ng kuryente at nawalan ng koneksyon sa mundo noong namatay ang baterya ng kanilang mga telepono at computer. Maya-maya, ang Reverend at ang kanyang mga miyembro ng kulto ay nagpakita sa hideout ni Hugh. Muli niyang hiniling kay Hugh na sumali sa kanilang kulto, ngunit muling tinanggihan. Habang si Hugh ay nagpapatuloy na bumalik sa loob, pinigilan siya binigyan ng sulat tungkol sa kanyang anak na babae. Tiningnan sila ni Hugh ng masama at bumalik sa loob. Akala ng kulto ay kukunin ni Hugh ang kanyang anak para sa kanila, ngunit sa halip ay bumalik siya na may dalang baril. Gayunpaman, ang kulto ay walang kakaba-kaba dahil alam nilang hindi sila babarilin ni Hugh dahil ito'y maingay at malalagay sa alanganin ang kanyang pamilya. Kinagabihan, nakatanggap si Ali ng mensahe mula kay Rob. Sinabi niya sa kanya na siya ay patungo sa ligtas na lugar. Ito ay isang lugar kung saan ang lahat ng mga tao ay maaaring makapagtago mula sa mga nilalang. Noong hating gabi, nagising sina Hugh at Kelly sa mga ingay na nagmumula sa labas. Walang nakita si Hugh sa pinto. Gayunpaman, nang tingnan ni Jude ang pinto, napansin niyang nakatayo sa labas ang isang batang babae na kasing edad niya. Nagpasya si Kelly na papasukin siya. Tinanong siya kung paano siya nakarating dito, ngunit hindi sumagot ang batang babae. Napansin ni Kelly ang ilang mga galos sa panga ng babae at siniyasat ni Hugh ang kanyang bibig. Napansin nila na ang batang babae ay walang dila. Siya pala ay miyembro ng kulto. Sila pala ay nasetop. Tiningnan nila ang kanyang baywang at napagtanto na may mga nakataling cellphone. Nagising si Ali sa kanyang kwarto at napansin ang isang telepono na nakatape sa kanyang bintana. Biglang tumunog ang alarm ng telepono kasama ang mga teleponong nakatali sa batang babae at ang pamilya ay nag-agawan upang alisin ang mga ito. Sinimulan ng mga nilalang na basagin ang kanilang mga bintana. Sinubukan ni Hugh at Jude na mga tago sa mga paniki habang sina Ali at iba pa ay pumunta sa basement upang magtago. Sa kasamaang palad, ang mga miyembro ng kultong nakamaskara ay naghihintay kay Ali at kinuha nila ito mula sa basement. Sinugod ni Kelly ang mga lalaki ngunit sinipa nila siya sa pader.
Binuhat ng mga lalaki si Ali palabas at sumama din sa kanila ang batang babae. Kinapitan ni Lin ang dalawa sa tatlong lalaki at sinenyasan si Ali na tumakas at nagsimulang sumigaw ng sagad. Ito sa kalaunan ay umakit sa paniki at pinatay ang tatlong miyembro. Bigla na lang sumulpot ang leader at dinukot si Ali. Inasar pa niya si Hugh na manahimik. Gayunpaman, sinamantala ang ulan, tahimik na sumunod ni Hugh, Kelly at Jude, at gumawa ng isang sorpresang pag-atake. Ang galit na si Hugh ang sumakal sa leader ng kulto gamit ang baril, ngunit sinaksak siya ng leader gamit ang isang kutsilyo sa baywang. Gayunpaman, ginamit ni Hugh ang lahat ng kanyang lakas at muling bumangon. Binugbog niya ang pinuno ng kulto habang sinugod ni Kelly ang iba pang miyembro ng kulto. Sinubukan ng leader na bumangon, ngunit muling siyang sinugod ni Hugh at pinaghahampas hanggang mamatay ang leader ng kulto gamit ang baril. Matapos ito, umuwi ang pamilya Andrew. Makikita ang pamilya na matagal na naglalakbay patungo sa tinuro ni Rob na ligtas na lugar. Nang makarating sa destinasyon, si Ali at Rob ay muli na ring magkita matapos ang matagal na panahon. Makikitang natuto na sila kung paano patayin ang mga paniki. Nagtatapos ang pelikula habang iniisip ni Ali kung kaya ba ng mga paniki na mag-adjust sa lamig at kung ang mga tao ay masasanay sa katahimikan, tulad ng ginawa niya noong nawala ang kanyang pandinig.